Naku po mga kababayan, mukhang laglagan na po mga kababayan dahil itong si Romualdez ay nagsalita na mga kababayan at naalarma itong Malacanang. Itong si Auntie Claire mga kababayan nagsalita sa sinabi ni Martin Romualdez mga kababayan. Basahin natin yung sinabi dito ni Martin Romualdez. Sabi niya dito, marami akong nalalaman tungkol sa kasalukuyang administrasyon. Nako, mga kababayan. Sino kaya itong ilalaglag ni Martin Romualdez, mga kababayan? Na marami daw siyang nalalaman. Halaka. Nako. Anong nangyari, mga kababayan? Mukhang yung magpinsan ay maglalaglagan nga ba, mga kababayan? At itong ah tagapagsalita ng Malacanang na si Yusek Claire Castro mga kababayan ay biglang nagpasaring din dito kay Martin Romualdez mga kababayan. Sabi niya dito, manahimik ka na lang muna. Ayan, sabi niya pa, kung ako ang lawyer mo, kung wala pa resolusyon, di ba sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Manahimik na lang muna ako. Unless yung sinasabi mong yan nasa affidavit mo. Nako, mga kababayan. Mukhang matindi itong mangyayari no sa mga susunod na araw. Halaka. Nako, mukhang makakaganti na yung ating mga kababayan na talagang nagdusa sa nangyayaring korupsyon ng ating gobyerno. So ano pong masasabi nyo dito mga kababayan? So dito po yan sa ang balita ngayon. Basahin po natin yung buong ulat dito. Sabi ni Yusek Claire Castro, manahimik ka na lang muna. Claire Castro may unsolicited advice kay Romualdez. Nagbigay ng payo si Palace Press Officer Claire Castro kaugnay ng patuloy na pag-iingay ng isyo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, lalo na matapos ang sunod-sunod nitong pahayag sa publiko hinggil sa mga aligasyon ng korupsyon. Sa isang panayam, diretsa ang binahagi ni Castro kung ano ang gagawin niya kung siya ang legal counsel ng mambabatas. Kung ako ang lawyer niya, kung wala pa resolusyon, di ba sabi mo wala kang kasalanan? Di ba? Manahimik na lang muna ako unless yung sinasabi niyang yan nasa affidavit niya. Kung pati si Claire Castro mga kababayan, mukhang kabado na ito no? Kapag nagsalita ito ng mga nalalaman ni Martin Romualdez. Ayan. Ang naturang pahayag ay kasunod ng paglabas ng video statement ni Romualdez kung saan iginiit niyang ipagtatanggol niya ang sarili laban sa umano'y politically engineered na mga akusasyon. Sa parehong pahayag, sinabi rin niyang hindi siya papayag na gawing fall guy sa issue. So, kamakailan lang mga kababayan, di ba nagsalita, naglabas ng video itong si Martin Romualdez patungkol nga dito mga kababayan sa nangyayaring aligasyon sa kanya ng sa flood control anomaly. Sa iba dito, kasabay nito, hinaharap ni Romualdez ang mga kasong isinampa sa Sandigan Bayan, kabilang ang plunder, graft, bribery, at money laundering kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Ayan mga kababayan. Siyempre, hindi papayag yan si Romualdez mga kababayan. Talagang kung sa isip-isip niya, kung nasisira din ang pangalan ko, idadamay ko na kayo lahat. Yan yung kanyang sigurong gagawin sa mga darating na panahon. Abangan natin mga kababayan kung ano yung mga mangyayari. Lalo na ngayon may mga balibalita no na nahuli na daw si Saldico, pero sabi ni Attorney Harry Roque ay fake news daw na nahuli itong si Saldico sa Czech Republic mga kababayan. Ayan, mag-comment po kayo ano masasabi nyo dito mga kababayan sa pahayag ni Martin Romualdez at dito sa
patama ni Jose Claire Castro dito kay Martin Romualdez. So ngayon naman mga kababayan, panoorin natin tong pahayag ni Attorney Harry Roque dito nga sa pagsalita ni Martin Romualdez, no? Patungkol dito sa flood control anomaly. So ito na mga kababayan. Ay, magandang araw po uli sa inyong lahat. Alam ko, kakatapos lang nung aking spokes hour kanina lamang ng mga alas 7 dyan sa Pilipinas. Pero syempre, merong breaking news at kinakailangan tayo'y magkomentaryo. Pero bago tayo magkomentaryo doon sa video ni Martin Romualdez na tinatakot ang lahat na kapag siya ay bumagsak, dadalhin niya lahat sa impyerno, ano bang mga pangyayari ngayon na lumalabas na dahilan kung bakit ganyan ang sinasabi ngayon ni Tambaluslos? Well, para sa inyong kaalaman, mainit na balita pa, kakasampa lang po na kaso para sa plunder laban kay Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Kaya At ito nga po ay narapol sa 7th Division. Kaya Ito natakot po ay na. matapos tanggihan ng Office of the Ombudsman na bigyan ng permiso itong si Tambaluslos na bumiyahe sa Singapore dahil kinakailangan daw siya mag-follow up ng kanyang angioplasty sa Singapore. Alam niyo naman yung angioplasty, may ganyan din ako, hindi naman kinakailangan mag-Singapore, no? Yung misis ko may ibang karamdaman, kaya kinakailangan mag-Singapore. Pero angioplasty, kayang-kaya na yan sa Pilipinas. Kaya naman talagang kaduda-duda talaga ang dahilan ni Tambaluslos na gusto pa niyang pumunta ng Singapore. Pero importante po itong dalawang bagay nito para maintindihan kung bakit nag-record ng ganyang video recording si Tambaluslos. Ang lumalabas po ngayon, ang ombudsman, sinampahan na siya ng kaso na plunder, non-bailable dahil nga po sa flood control scam. At dahil dito, ang video ngayon ni Martin Romualdez ay parang babala sa lahat. Alam ko ang sikreto ng administrasyon nito. Kung ako'y babagsak, hindi ako Yari. babagsak ng tahimik, hindi ako babagsak ng mag-isa. Hmm. Kaya naman, ang katotohanan mga kaibigan, no? Nako, May nagpadala sa akin na matindi hindi ko yan alam mga kung sino kababayan. ng video na yan. Ibig sabihin, kabahagi yan ng PR, public relations. Ang gusto nung nagpadala sa akin, i-play ko sa aking Facebook. Pero nang pinakinggan ko kung ano yung pinadala sa akin, sabi ko, abay, itong si Martin Romualdez, pagkatapos magnakaw at ngayon, lidalaglag ng kanyang pinsan, abay, gusto maging hero. Well, sa loob ko po, imposible po siyang maging hero. Kasi napakataas po na kanyang rangko, pinsan pa siya ng presidente para sabihin niya na hindi siya nagkasala dito sa flood control scam at sa iba pang mga kababalaghan na nangyari sa ating pangtaunang budget. So ang ginagawa po ni Martin Romualdez ay talagang isang pagbanta. Kapag ako linaglag ninyo, ilalaglag ko kayong lahat. Ibig sabihin, naglalaglag na ang mga magnanakaw. Hala At ka. kaya naman hindi ko po pinilay yung video ni Martin Romualdez kasi ayaw ko maging bahagi ng awayang magnanakaw. Darating at darating naman talaga mga punto, kayong mga magnanakaw, magbabakbakan. Dahil kayo, gusto ninyo, hindi kayo papasok ng kulungan, samantalang ang katotohanan yan, hindi po pwede na papasok lamang sa kulungan ang Marcos Bangag. Talagang kasama niya yung pinsan niya. Dahil in the first place, kaya naman na-control ng mga bangag ang Malacanang, ang Kamara de Representante, ay dahil doon sa pag-uutos na rin ng bangag na gawing speaker itong si Martin Romualdez. Ikaw naman Martin, wag mong sabihin naman na sunod-sunuran ka. Pwede ba? Sa dami ng iyong kayamanan, wag mo namang sabihin na napakagaling mo sa negosyo. Magkasama lang tayo sa UP College of Law. Alam ko, marami nang nanakaw ang tatay mo, pero imposible rin na yung mga kayamanan mo ngayon dahil sa kagalingan mo sa negosyo. Pare-pareho tayo magkakakilala, pare-pareho naman ito maka-eskwela sa UP College of Law. Wala ka namang napakatinding talento para maging negosyante, maging ganyan kang kayaman na ang balita ko, 6-6 na ngayon ang bahay mo sa Forbes Park. Bukod pa doon sa namana mo na 1 hektarya dyan sa ama mo na alam naman natin ay nagnakaw din sa Kabanang Bayan. So, ibig sabihin, hindi po nagpapahiro yung Martin Romualdez na yan. Nagbabantayan na kapag ako'y linaglag ninyo, dadaling ko kayong lahat sa impyerno. Pues, anong sagot ko sa iyo, Martin? Dalin mo na silang lahat sa impyerno. That's where you all belong. Hindi po pwede na ikaw kikilalaning hero. Imposible.
Dahil sa totoo lang, ikaw ay kinikilala ng mga pinsan mong bangag na ikaw talaga yung financier ng eleksyon. Ilang beses ko narinig yan sa bibig mismo ng mag-asawa na talaga ang laki na utang na loob nila sa iyo dahil yung kalang gasto sa eleksyon, ikaw palagi sumasagot. So tama, dali mo sila sa impyerno. Siguro, pag ikaw ay talagang kinaladkad mo sila sa impyerno, baka mapatawad ka pa ng taong bayan. Pero wag kang magkakamali ha, na isipin na ikaw titingalain bilang isang martir, bilang isang bayani. Hindi. Kapwa magnanakaw kayo ng iyong pinsan at lahat kayo kinakailangan magsama-sama talaga sa impyerno. At ako talagang personal ang galit ko sa iyo dahil yung pahirap sa akin dyan sa WAD committee na yan. Alam niyo po, masama ang loob ko kasi nung estudyante kami, walang pumapansin dyan sa UP College of Law dahil sa Romualdez. At kami naman ay pumasok ng College of Law 1986. Kinaawaan ko yan, kaya pinapansin ko yan. Hanggang ngayon, yung payong ko, naiwan ko dun sa bahay niya sa Forbes Park, di pa binabalik sa akin. Dapat ang balik niya sa akin, isang factory ng payong sa dami namang nananakaw ng kanyang angkan. Pagkatapos, yun nga po, so kinilala ko siya bilang kaibigan, miski ang dugo ko talaga anti-Marcos. Dahil naawa naman ako, ganyan ako eh. Basta inaapi, kinaawaan ko, aping-api siya sa UP noon. Dahil siyempre, panahon ng anti-Marcos noon. Oh, at alam nyo, tinuring ko talaga siyang kaibigan. Kaya nga, yung mga kawalangyaan na ginawa sa akin ng WAD Committee, lahat yon ginawa nila dahil sa pag-uutos niya. Hindi naman tumawag na personal ang bangag sa mga congressman para sabihin pahirapan nyo, tantarin nyo yung Harry Roque. Siya ang nag-utos sa WAD Committee. At Martin, wag ka magsisinungaling dahil pare-pareho tayong naging kongresista. At ang mga kasama natin sa kongreso nagsabi sa akin, napakawalang yamo, wala kang utang na loob, maubos ka ngayon, masunog ka ngayon sa impyerno, and I will have no pity for you. That's what you deserve. Malitsong ka dyan kasama na iyong pinsan at ang iyong buong angkan. Kung meron pang lugar na mas matindi pa sa impyerno, doon ka dapat pumunta at wag kang mag-iisip na titingalain ka namin bilang bayani. Pweh! Goodbye, good riddance. Magsama-sama kayong mga magnanakaw na angkan. Pasensya na po kayo. Kinailangan ko lang ilabas ang buwisit ko sa Martin Romualdez na yan. Pasensya na po. Pero magpapalamig na po ako ng ulo. Salamat po sa inyong pagtangkilik, sa inyong patuloy na tiwala. Ilang tulog na lang po, tapos na ang bangungot nitong Marcos administration. Ito po ang inyong spokesang bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love the Philippines. It's the only country that I have, the only country that I love. God bless the Philippines. Bye. Ayan mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag ni Atty. Harry Roque, no? Talagang pinarma na mga kababayan, mukhang magkalaglagan na talaga itong mga sangkot sa flood control at sa iba pang mga hadakawan, no, sa ating gobyerno. Mag-comment po kayo mga kababayan, ano masasabi nyo dito. Sa mga bagong pasok dyan, subscribe din ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat.